Welcome back sa ating pong pag-aaral ng Purpose-Driven Life. Sa ating pong nakaraang session, ating pong tinalakay yung katanungan na what on earth am I here for? At tinignan po natin yung ilang benefits of knowing God's five purposes, kung bakit niya tayo nilikha at kung paano natin ipamumuhay yung mga layunin na ito. Pinag-usapan din po natin yung paano yung purpose kapag nag-focus tayo, nakapokus sa buhay po natin, ay sabi natin, it simplifies yung buhay natin at nagbibigay sa atin ng kahalagahan, significance, at nagbibigay ng motivation sa atin. So, ang buhay po ay mas higit na fulfilling kapag alam mo kung bakit ka nilagay ng Diyos dito sa mundong ito. Sa session pong ito, gusto ko pong tingnan po natin ang unang layunin ng Diyos para sa ating buhay. Kung bakit niya tayo nilikha. We are planned for God's pleasure. You were planned for God's pleasure. Ito po yung unang purpose ng buhay po natin. Alam nyo, nilikha ka ng Diyos. You were made by God and for God. At hanggat hindi mo nauunawaan ito, ang buhay mo ay magiging walang kahulugan. It doesn't make sense. So, nagsimula ito sa Diyos. It all starts with God, not sa iyong sarili. You were put dito sa planeta na ito, sa mundong ito, so that God could love you and enjoy you, and so you could love and enjoy God pabalik sa Kanya. Bigay natin sa Kanya yung pag-ibig na yon at ma-enjoy din natin ang Panginoon. Ang kamangha-mangha po na makikita po natin dito, you were created for a relationship with God. Narinig niyo ba yon? Ikaw ay nilikha para sa isang relationship sa ating Panginoon. Hindi religion, but relationship. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay about you at mahal ka pa rin niya. At nais niya na malaman mo, makilala mo siya at mahalin mo rin siya. Ang pagsamba or worship ay kadalasan hindi natin nauunawaan o mali yung gamit natin sa salitang worship. Ang Bible, ginagamit niya itong particular word na ito para sa ating unang layunin. At ang nakalulungkot, itong salita na ito ay it has been misused at na-abuse na itong salita na ito na galing doon sa original na meaning. Ang salitang worship sa English, kapag ginagamit natin yung salitang worship, ano ba yung idea na pumapasok sa inyong kaisipan? Depende siguro sa inyong religious background. Maaring pagka narinig niyo yung worship, ang nasa isipan ninyo ay church service or umaawit o kumakanta ng praise and worship or nananalangin o nakikinig sa sermon. Or maybe, depende sa religious background ninyo, yung salitang worship, marahil ang iniisip niyo yung seremonya, communion, ganyan. Maraming tao, ang pangunawa nila sa salitang worship ay limitado sa nangyayari kapag linggo ng umaga sa loob ng church. At ito po ang definition ni Jesus. Kakaiba sa pangunawa po natin sa salitang worship. Isang araw, ang ating Panginoon Kristo ay naglalakad at tinanong siya ng isang mama. Ang sabi ng lalaki na ito, what is the greatest commandment in the Bible? So, sumagot ang ating Panginoon Kristo, the greatest commandment is this, love God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And the second greatest commandment is, love your neighbor as yourself. Sinasabi po ng Panginoon dito that learning to love God
with your entire being is the first and primary purpose ng buhay mo. Yung matutunan mong mahalin ang Diyos, yan ang unang-una, pinakamahalagang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ito po yung tunay na pagsamba, yan po yung totoong kahulugan ng salitang worship. Worship is about loving God. It's about namumuhay ka, ipinamumuhay mo yung buhay mo na nagbibigay ka ng kasiyahan sa Diyos, bringing pleasure to God. All the other things na ginagawa natin, music, singing, praying, lahat ng mga bagay na yan are mga tools na ginagamit natin sa pagsamba. Ngunit ang totoong worship is kung ano ang nangyayari sa iyong puso. What is happening in your heart? It is expressing yung pag-ibig mo sa Diyos at pinamumuhay mo ang buhay mo na nakalulugod sa Kanya. So, sa madaling salita, ang worship ay higit pa sa pagpunta ng simbahan. In a nutshell, worship is a lifestyle of loving God. Ulitin ko, worship is a lifestyle of loving God. Kung meron po kayong Biblia, buksan po ninyo sa chapter 12 ng Romans. Si Apostol Pablo po ay talagang itinalaga niya itong unang 11 chapters ng Book of Romans para ipaliwanag sa atin yung kamanghamanghang ginawa ng Diyos para sa atin. At piniliwanag niya rito yung patungkol sa kaligtasan, sa pagpapatawad, at yung katiyakan natin sa ating Panginoon. And then, pagdating sa chapter 12, parang tinalakay niya kung anong dapat nating tugon sa kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa binigay niyang biyaya, yung kanyang binigay na amazing grace, at yung pag-ibig niya sa atin. Knowing all that God has done for us, nilikha niya tayo, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa ating kasalanan, at inihahanda tayo sa eternal home natin dyan sa langit. Ano ang magiging response natin? Ito po ang sinulat ni Apostol Pablo. Verse 1, therefore, I urge you, brother. Hinto muna tayo doon. Okay? Doon sa talata na yon, sa kataga na yon, okay? Therefore, sabi niya ganon. Sa Bible, pagka narinig natin yung salitang therefore, dapat tanungin natin, why is the therefore? Bakit sinabi niyang therefore? Okay? So dito po sa sinasabi ni Apostol Pablo, sinasabi niya, sa lahat ng sinabi ko mula chapter 1 hanggang chapter 11, pinakita niya ang kanyang biyaya sa atin. Minahal niya tayo, niligtas niya tayo, pinatawad niya tayo. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, therefore. Okay? So dapat maunawaan natin ito. Therefore, sabi niya ganon, I urge you, brothers, tuloy natin, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Yan po sa Romans chapter 12, 1 and 2. Ito po mga talata na ito, nagpapaliwanag sa atin, eksakto ano ba ang kahulugan ng mamuhay, ng buhay, ng pagsamba sa ating Panginoon. Na ito ang first purpose ng buhay natin, kung bakit niya tayo nilikha. Okay? And putting you doon, bakit niya tayo nilagay dito sa mundo na ito. So tingnan po natin, how do we live a life of worship? A life pleasing to God. Una, you must dedicate yourself
to God. Paano ka mamumuhay ng buhay na may pagsamba, nakalulugod sa Diyos? Una, you must dedicate yourself to God. Sabi po sa verse 1 ng Romans 12, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, which is your spiritual worship. Sa Romans 12, pinapakita po dito yung tatlong katangian ng uri ng buhay na nagpapangiti sa Diyos. Paano ba natin mapapangiti ang Diyos? Una, worship is voluntary. Worship is voluntary dedication of your life to God. Sabi po sa Bible, offer your bodies. Yung salitang offer, ibig sabihin nito ay voluntarily ibigay mo. Of course, meron pong karapatan ang Panginoon na hingin niya sa atin ito or i-demand niya sa ang buhay natin. Okay? Since siya naman ang lumikha sa atin. Pero gusto niya na voluntary. Gusto niya na tayo ang mag-decide na ibigay natin sa Kanya. Yun po ang gusto niya, maging voluntary yung ating pagkakaloob ng ating buhay sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng choice. Sa Williams Translation, ganito po yung mababasa po natin, make a decisive dedication of your body. Make a decisive dedication of your body. Sa Grego, yung salitang ginamit po dito ay kapareho ng salita na ginagamit natin kapag nagpapareserve tayo ng isang table sa restaurant. Nagawa niyo na ba yon? No? So, tumawag ka sa restaurant na ito, pupunta kami sa ganitong oras, paki-reserve ako ng isang table para mag-dinner kami dyan. Walang makakagamit ng table na yon dahil naka-reserve na sa iyo. Nalagyan ng reservation yon at ikaw lamang ang pwedeng gumamit nun. The same thing sa ating pong buhay. Nais ng Diyos na i-reserve natin ang buhay natin para sa Kanya, yung ating oras, yung ating pera, yung ating buong pagkatao, naka-reserve para sa Kanyang kapakanan. Ang worship is all about reserving. Reserve natin sa Kanya. Yan po ang worship. It is voluntarily. Sometimes, itong tayo pong hindi mananampalataya, tinitignan nila itong mga Kristiyano at iniisip nila na nagwo-worship tayo, we worship and yung buhay natin ay sa Diyos ay dahil natatakot tayo sa Diyos. Kaya natin sinasamba ang Panginoon dahil natatakot tayo or out of duty or pinapressure tayo kaya tayo nagwo-worship sa Kanya. Hindi po yun ang kaso. Ang tunay na pagsamba ay voluntary. Hindi pinipilit ka. Hindi yung out of duty. We live for God. Hindi bilang obligasyon lang natin. But out of gratitude, kaya tayo sumasamba sa Kanya. If you don't feel like worshiping God or mamuhay para sa Kanyang pleasure, sa Kanyang kasiyahan, isa lamang po ang sinasabi nito. You don't understand gaano ka kamahal ng Diyos. Kung ikaw ay napipilitan lamang, hindi mo naunawaan kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Maaring gusto mong i-offer ngayon, pero for the rest of your life, ewan natin. Ang naisin po ng Panginoon, ibigay natin buong pagmamahal na ihandog natin ang ating buhay para sa Kanya. Ang pangalawa, worship is practical. Worship is a practical dedication of your life to God. Pansinin po ninyo, doon sa talata na yon, offer your bodies. Anong ibig sabihin noon? Bakit hindi sinabing offer your soul?
Bakit gusto ng Diyos yung ating katawan? Pakinggan niyo to. Dahil kung wala ang iyong katawan, wala kang masyadong magagawa dito sa mundong ito. Tama yun, di ba? Sa pagkakataon na ito, nilagay ka ng Panginoon dyan sa lugar na yan. Buti na lamang, okay? Hindi ito yung magiging katawan din natin forever. Pagdating natin sa langit, iba na yung ating magiging katawan. Bago na. Magiging new creation na tayo. Okay? Magkakaroon tayo ng ibang katawan sa eternity. Ngunit, habang tayo ay nandito sa mundong ito, ito lang ang ating buhay. Ito lang yung ating katawan. Why doesn't God say, offer your soul or offer your spirit? Dahil kapag ka binigay mo ang iyong katawan, ibig sabihin nito, ikaw ay nagiging practical. Narinig niyo na ba yung mga sinasabi ng ibang tao na hindi ako makakarating sa meeting pero I will be with you in spirit? Anong ibig sabihin nun? I will be with you in spirit. Ang ibig sabihin nito, wala. Dahil yung spirito mo ay hindi maaring nandyan kung wala ang iyong katawan. Narinig yan? As long as ikaw ay nabubuhay, kung nasaan ka, nandoon din ang iyong spirito. And if your body ay wala doon, wala dyan sa small group na yan, wala ka din. Wala yung spirito mo. So, ibig sabihin nito, ganyan ka-practical ang pagsamba. It is practical. Real worship is practical. Ang sabi po sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 hanggang 20, haven't you yet learned that your body is the home of the Holy Spirit God gave you, and that He lives within you? Your own body does not belong to you, for God has brought you with great price. So, use every part of your body to give glory back to God because He owns you. Kapag ginagamit mo ang iyong katawan para sa layunin ng Diyos, ikaw ay sumasamba. Whether you are in a worship service or not, ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Ang pangatlo, worship is a complete dedication of your life to God. Worship is complete. Ang sabi po sa Bible, offer your bodies as a living sacrifice. Ano pong kahulugan nito? Ibig sabihin, God sacrificed Himself for you. Ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo na mamatay para sa iyo. Because nagsakripisyo siya, binigay niya ang kanyang buhay bilang sakripisyo para malaman mo na maari mong ipamuhay ang buhay na ito forever with God in eternity. At ang kapalit nito, God wants you to give your life to Him. At hinihingi niya lamang yung magagawa natin. He only asks you to do yung pwede mong gawin dahil ginawa niya na ito. Sacrifice, ibig sabihin nito, complete dedication to God. Kadalasan, iniisip natin, yung sacrifice to God, iniisip natin isang bagay na patay yung ating sinasacrifice. Ayaw po ng Diyos yung patay na sacrifice. He wants you alive. He wants you to live for Him, mamuhay para sa Kanya. Yet, ang problema sa living sacrifice ay dahil buhay, gumagapang tayo pababa doon sa altar. Pumupunta tayo sa church at tayo ay hinahandog natin ng ating sarili sa Panginoon. Jesus, my life is yours. Pero pagdating ng Lunes,
nag-aawol na tayo, lumalayo na tayo, nakakalimutan na natin siya. Tandaan po natin, ang worship is moment by moment dedication. Habang buhay natin, inihahandog ang ating sarili sa Kanya. Ang sabi po sa Bible, kapag ini-offer natin ang buhay natin sa Diyos, voluntarily and practically and completely, and when I dedicate myself para tuparin ko ang layunin ng Diyos kung bakit niya ako nilikha. Ang resulta po nito sa aking buhay ay holy and pleasing to God. And it is also your spiritual act of worship. Sa maraming simbahan, yung salitang worship ay parang synonym ng music. Sinasabi nila, una, meron kaming worship. And then, magkakaroon ng teaching o yung sermon. So, para sa kanila, yung awitan ay worship. At yung sermon ay hindi na worship. Worship is far more na higit pa sa music. Worship is not just something na ginagawa mo sa loob ng simbahan. Worship is what happens anytime you live to bring pleasure kay God. Yun po yung pagsamba. Every time na binibigyan natin ng kalugudan ang Diyos, yun ang worship. So, the first part of living a life of worship ay yung principle of dedication, offering yourself totally to God. Ang pangalawa, you must learn the principle of isolation. Yan po yung pangalawa. To bring God pleasure, you need to insulate your life mula sa negative and sinful influence ng sanlibutan na ito. Hindi isolate, pero insulate. Okay? Iba yung isolate kesa sa insulate. Malaking pagkakaiba po nito. Ang unang bahagi po ng Romans 12 verse 2. Ganito po yung mababasa po natin. Do not conform any longer to the pattern of this world. Ano pong ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? Do not conform any longer to the pattern of this world. Una, linawin po natin. Let me clarify. Okay? Ang sinasabi po ni Pablo dito, hindi po niya sinasabi tungkol sa mga tao na nasa sanlibutan, people in the world. Sabi po sa Bible, mahal ng Diyos ang sanlibutan, ang tao sa sanlibutan. God loves the world, sabing ganon. That's why, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Ang sinasabi po dito, God is speaking through Paul about yung world value system. Ang sinasabi niya, kung gusto mong mamuhay ng buhay na nagbibigay kalugudan sa Diyos, ito po yung tunay na pagsamba, hindi ka maaring mahuli sa isang self-centered or selfish, materialistic, or me-first mentality dito sa buhay nito na makikita natin sa mga unbelievers. Sabi po sa Phillips Translation nitong talata na ito, do not let the world squeeze you into its mold. Para bang yung toothpaste pinipiga. Nakaramdam na ba kayo na parang pinipiga kayo ng sanlibutan na sumang-ayon sa ginagawa nila? Maaari po natin i-summarize ito sa maraming sinasabi ng maraming tao, everybody's doing it. Hindi po porkit ginagawa ng marami, tama na. Paano po tayo mamumuhay sa mundong ito na hindi tayo nahahawa ng kasalanan? Ang sagot ay
Hindi isolation, hindi imitation, ang sagot ay insulation. Maraming Kristiyano, nagpupunta lang sila sa dalawang extreme. Okay? Yung iba, isolationist ang tawag natin sa kanila. Ang sinasabi nila, ayoko maging bahagi ng sanlibutan na ito, kaya hindi ako manonood ng sine, hindi ako manonood ng telebisyon, hindi ako mag-Netflix, hindi ako magbabasa ng balita, ng dyaryo, hindi ako mag-shopping sa ganitong tindahan na ito. Magpapakalayo talaga ako dito sa mga unbelievers na ito, hanggat maaari lalayo ako. Yung iba pa nagpupunta pa sa mga bundok, sa mga monasteries para magtago talaga, para hindi sila magkasala. At gumagawa sila ng sarili nilang version ng Christian culture. Ang problema dito sa isolation na ito, nagpapakalayo ka, hindi po ito tinuturo ng Diyos o ng ating Panginoon. Jesus told us to share yung good news sa mga unbelievers. At mismong siya ang nagbigay ng halimbawa, nakisalamuha siya sa mga hindi mananampalataya. Ang tawag nga kay Jesus, the friend of sinners. Gusto ko yun. If you want to be like Jesus, you need to be friends with sinners. So, isolation, hindi po yan ang kasagutan. Sa ibang kabilang banda naman, yung ibang mga Kristiyano, nagpupunta sa kabilang extreme naman, talagang they imitate everything na lamang na nasa sanlibutan na ito. Nagiging kawangis na sila ng sanlibutan na ito. Whatever the world ang ginagawa ng sanlibutan, ginagawa din nila. Gusto nilang mag-fit in doon sa kultura ng mundo na ito. At ang resulta, nawawala na yung katangian nila bilang isang Kristiyano. Since sa Bible, maliwanag pong sinasabi na yung solusyon ay hindi invitation, gayahin mo yung sanlibutan, or isolation, magpakalayo-layo ka na lamang. So how do we live a life pleasing to God? Ang sagot is insulation and infiltration. Magbibigay po ako ng isang halimbawa po dito. Kapag ako'y kumakain sa restaurant at umorder ako ng tuna, mahilig ako sa mga isda, okay? Mahilig ako sa seafood. If I see food, I eat food. No? So kapag umorder ako sa restaurant ng isda o fish, halimbawa, umorder ako ng tuna or salmon sa isang restaurant, bago ko kainin itong isda na ito, itong salmon na ito, nilalagyan ko pa siya ng asin. Pag-isipan niyo po ito. Itong isda na ito, buong buhay niya nakatira sa salt water, sa dagat. Yet, bago ko kainin, lalagyan ko pa siya ng asin. Kung kaya ng Diyos na itong isda na ito ay hindi mahawa sa tubig alat ng dagat, buong buhay niya nakatira sa tubig dagat o alat, pero hindi naapektuhan ang kanyang katawan, ang kanyang buhay. Hindi siya naapektuhan. Pakinggan nyo, God can keep you sa mga unbeliever o sa kultura ng sanlibutan na ito without you being infected. Yung po yung insulation. Pansinin po ninyo yung katagang do not conform. Most people, gumagawa sila ng desisyon base sa pagtanggap or acceptance ng ibang tao. Pinamumuhay nila ang kanilang buhay doon sa public opinion. Hindi sa kalooban ng Diyos, kung hindi yung sinasabi ng ibang tao. Kung ikaw ay seryoso about living a life of worship,
hindi mo maaring pansinin yung iniisip ng ibang tao patungkol sa iyo. You cannot worry about what other people think. So reviewin po natin. Una, kung gusto mong mabuhay ng life of worship, una, you must offer your life to God. Pangalawa, you must learn how to live in the world without letting the world control you. Itong dalawang talata na ito, nagbibigay po sa atin ng mas marami pang principle for living a life of worship. Ang pangatlo, you must live the principle of transformation. You must live the life of principle of transformation. Principle of transformation. Ang sabi po ni Pablo, be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Papaano mo ba i-renew yung iyong isipan? How do I renew yung aking mind? By setting my mind on God. Talagang nakapokus sa kaisipan ng Diyos. Kapag ginawa natin ito, hindi na tayo nakapokus sa ating sarili, kundi nakapokus na tayo sa Diyos. Ang sabi po sa Psalm 16 verse 8 and 9, I always keep the Lord in front of me. When He is by my side, I cannot be moved. That is why my heart is glad and my soul rejoices. My body rests securely. And then, Paul, tinapos niya itong dalawang classic na verse na ito on worshiping by giving us tatlong dahilan why we should live for God's pleasure. 3 reasons na binigay ni Paul ng Bible why we should live for God's pleasure. Pansinin po ninyo yung last phrase na yon. You will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So ano ba itong buhay na ito? Ano ba yung life of worship? Una, living a life of worship is the good life. The good life. Yung Greek word translated dito sa salitang good, ibig sabihin po nito, high quality. High quality. Yung plano ng Diyos sa ating pong buhay ay good life. Magandang quality. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, I know the plans I have for you. Plans for good, not for evil. To give you a future and a hope. A life of worship ay isa pong exciting at nakatutuwa, stimulating na buhay. So yun po yung una, living a life of worship is the good life. Ang pangalawa, living a life of worship is pleasing. Living a life of worship is pleasing. Ibig sabihin, itong pinamumuhay nating buhay of worship ay naka-enjoy, enjoyable, may enjoy natin. Maybe you have assumed na iniisip mo na iyong buhay ay for God is mabigat or burdensome or very stricto. Or maybe iniisip mo yung life of worship would be boring or walang ka-interest talaga yung pamumuhay ng worship. Ang sabi po ng Panginoon, kabaligtaran. Worship is being connected in harmony doon sa Creator natin na lumikha sa atin is the secret of really enjoying life. Yung po yung worship, connected at nagkakaisa kayo ng Creator mo na lumikha
Yan po ang sekreto na ma-enjoy natin ang buhay po natin. You will never be any happier sa buhay mo kesa pamumuhay, living a life of worship and dedicated to God. At ang pangatlo, living a life of worship is perfect. Living a life of worship is perfect. Yung salitang perfect dito, hindi po ibig sabihin na hindi ka na nagkakasala. Ibig sabihin lamang po nito, complete, buo, walang kulang, nothing is missing. Literally, ibig sabihin po nito, ang plano ng Diyos para sa iyong buhay ay talagang specific na ginawa para sa iyo. Talagang sakto, it fits perfectly. Like parang isang damit na talagang sukat na sukat, ginawa para sa iyo lamang. Ito po yung unang layunin po na binigay ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha, the life of worship. So bilang application po, as we close itong session na ito, on this very purpose ng buhay po natin, gusto ko po kayong tanungin ng ilang mga katanungan. Have you completely dedicated your life to Christ? Have you offered your body to God? Nasabi mo na ba sa Diyos, Panginoon, una sa lahat, ang goal ko sa buhay na ito ay makilala kita. Makilala kita ng mas higit pa at matutunan kitang mahalin at matupad ko ang mga layunin mo kung bakit mo ako nilagay dito sa mundong ito. Gusto ko pong maging prangka sa inyo. Hanggat hindi kayo dumating dun sa punto ng buhay niyang ito, you are not living, you are just existing. Hanggat hindi nyo nauunawaan yan, hindi kayo talaga nabubuhay. Talagang nag-e-exist lang kayo. Yun po yung katotohanan. Tayo po ay manalangin. Let's bow our heads and let's pray. Father, we thank you sa iyong mga salita. Malinaw. Gamitin mo po, Panginoon, yung araw-araw naming pagbabasa ng purpose-driven life para matulungan po kami na maunawaan po namin yung tunay na kahulugan ng aming pong buhay para sa iyong pleasure, para sa iyong kasiyahan. Nais po namin magsimula dito sa unang hakbang na ito. Samahan niyo po ako silently kung saan man kayo naroroon sa susunod pang mga panalangin na ito. Sabihin ninyo, matahimik lamang, sarili lamang po ninyo. Sabihin ninyo, Father, gusto ko pong mamuhay kung paano mo ako nilikha. Mamuhay ng good life. May enjoy ko itong buhay na to, complete, talagang sakto para sa akin. I want to learn to live a life of real worship para sa iyong kasiyahan. Ngayong araw na ito, ngayong sandaling ito, aking pong itinatalaga. I want to dedicate or I want to rededicate myself to you voluntarily, practically, and completely. Ibinibigay ko higit ng aking makakaya, ang aking sarili, sa aking nauunawaan, as much as I understand it, Lord. And I ask you, tulungan mo po ako na mamuhay para sa iyong kasiyahan, hindi sa opinion ng ibang tao. Tulungan mo po ako dito sa sanlibutan na ito, na hiwalay, hindi sumasang-ayon sa sanlibutan na ito, ngunit nababago sa kaparaanan patungkol sa buhay na ito.
lalo na sa mga darating pang mga linggo, gusto ko pong matutunan pa ang mga layunin mo kung bakit mo ako nilikha. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Thank you everyone. God bless you. See you all next week.